Ang Diyos ng Spring Festival ay nagbalak na wakasan ang pagsapit ng tagsibol dahil sa takot itong gawin ang trabaho niya na takutin ang mga tao. Kaya kinuha niya ang mahiwagang susi pero napunta ito sa isang bata na gusto lang makasama ang ama ngayong bagong taon. Ngayong araw, ikikwento natin ang istorya ng Mr. Nian. Nagsimula ang pelikula sa Happy Energy Management na nakalutang sa ibabaw ng mga ulap, at sa loob nito ay may mga nagtatrabahong mga nilalang na may dalang bola ng kasiyahan. Pagkatapos ay inihuhulog nila ito sa isang aparato, na nagbibigay sustansya sa Great Tree of Happiness. Ipinaliwanag ng namamahala nito na si Taibay, na kumukolekta sila ng mga positive energy para tulungan ang mga hindi masayang tao, para maging balanse ang mundo. Pinagsabihan naman niya si Nian, na kailangan niya daw muling gumawa ng panibagong miracle ngayong festival, pero nagalit lang ito at sinabing hindi daw niya yun gagawin. Ipinakita niya sa lahat sa screen, na taon-taon na lang ay lagi niyang tinitakot ang mga tao. Bakit sila ay tanging masaya lang daw, samantalang ako ay laging pinapuputukan ng mga nakakasakit na fireworks. Hindi na daw siya makatulog lagi at lumalalim na daw ang kanyang mga eye bags. Sinabihan siya ng kambing na kung ayaw mo nang magtrabaho ay mag-retire ka na, katulad na lang ng God of Pagoda na nagretiro na ngayong taon. Nagpakita ang Diyos ng Pagoda na isang matching, at ginabayan ito ng tagapamahala papunta sa upuan. Sumunod ay may nagbukas na pader at hinihingi na sa kanya ang hawak niyang tore. Kinailangan pang hilahin ito mula sa matching sabay inanunsyo sa lahat na magpaalam na tayo sa pagreretiro ng Diyos ng Pagoda, papunta sa Red Sunset Club. Pinindot na rin ang button at tuluyang humagis na ito palabas ng institusyon. Nasaksihan ito ni Nian kaya tinanong nito kung kailan daw siya uupo sa silya na yan. Pagkatapos noon, paalis na sana siya pero kinausap muna siya ng isda saglit. Sinabi nito na ayaw din niya ng Spring Festival, at alam niya na natatakot yung bida sa mga paputok. Model kasi siya tuwing bagong taon at yung pusa na kasama niya ay niyayakap siya ng mahigpit. Nagkakaroon tuloy siya ng kabag at di na makatulog. Kaya kung gusto daw ni Nian na tanggalin na sa kalendaryo ang Spring Festival, ay meron siyang alam na paraan. Meron kasing secret chamber sa loob ng kumpanya at nakatago dito ang isang susi. Kung kukunin mo yung susi at wawasakin ito, kasamang mawawala na rin ang Spring Festival. Pinag-isipan nito ng mabuti ng bida sabay tinangay na yung isda ng dambuhalang cat god, sabay pinaikot-ikot ito at inihagis din sa ere. Pagsapit ng gabi, ginawa nga ito ni Nian at pumasok din ng pasikreto sa loob ng kumpanya. Tinignan niya kung merong ibang tao sa may pasilyo sabay nilapitan siya ng isda kanina at sinabing nasa loob daw ng pinto na yan yung susi. Tandaan niya daw na kailangan niyang wasakin yung susi pagkakuha niya nito. Sa kabilang silid, isang malaking orasan yung kinatatayuan niya at natangay siya bigla ng bakal ng mekanismo nito. Umakyat siya kaagad at tumalon papunta sa kabilang platform. Nagbukas ang malaking pintuan sa harapan niya, kaya pumasok siya dito hanggang sa marating niya ang kinaroroonan ng susi. Hindi siya nagdalawang isip na kunin iyon, pero dahil dito tumunog ng malakas yung alarm. Sa pagmamadali niyang tumakas ay nabitawan din niya yung susi, sabay nahulog ito pagkatapos. Nasorpresa yung isda dahil nasaksihan niyang sinundan ito ni Nian, na ngayon ay tuluyang bumabagsak sa ere. Ilang sandali, ay naabutan din nito ang susi, pero nang dahil sa mga paputok, muling nabitawan niya ito sa kanyang mga kamay. Buti na lang ay tumalbog siya sa isang lobo at nahulog sa may rooftop, kasabay ng paglabas niya sa isang poster ng gusali. Tuluyan nang humiwalay yung susi sa kanya, samantalang napunta siya sa ibang direksyon at sorpresang lumapag sa malambot na ulap. Mahika pala ito ng isang Diyos na si Earthy, at tinanong kung nandito ba siya para gumawa ng inspection. Ipinakilala rin ito ang sarili, at siya daw ang namamahala ng nagre-retiro na mga empleyado. Niyaya din niya ang bida na pumunta sa retirement club, at siguradong matutuwa yung iba na makita siya. Ayaw ni Nian na gawin ito dahil nandito daw siya sa isang sikretong misyon. Nagmungkahi si Earthy na sumama sabay ipinakita yung pwede niyang gawin para sa grupo. Kinabukasan, napagod sa paghahanap ang bida para sa susi, at sakto namang napansin ang isang bata na si Malone, na hawak ang bagay na yon. Sinigawan niya yung bata na ibigay daw nito yung susi dahil sa kanya daw yan, pero ayaw nitong gawin yung utos. Nagsimula silang maghabulan, hanggang sa makarating yung bata sa lola niya at sumakay din sa bisikleta. Lalapitan sana ng bida sila pero kakaiba ang talento ng matanda at pinatakbo ng matulin yung bisikletang hawak nito. Pilit pa ring humahabol si Nian sa kanila sa gitna ng traffic pero lubhang napakabilis ng mga ito, hanggang sa napagod na siya sa kakahabol.
Sa huli, nakita niyang pumasok sa primary school yung bata kaya nagpanggap din siya bilang paslit na estudyante. Duda yung security guard sa dambuhalang estudyante kaya hindi niya ito pinapasok ng gate. Sinubukan din niyang tumalon sa itaas ng pader pero tinutulak lang siya ng mga bantay sa kabila nito. At ang huli, lumabas siya galing ng imbornal pero nakaabang ang mga gwardya sa kanya, kaya inihagis yung bida palabas ng gate. Habang hindi malaman ang gagawin, meron namang nagpapanik na aplikante ang sinabing nandito din daw siya para sa job interview. Mayabang ito, na keso daw marami siyang alam na lingwahe at nakapasa din ito ng level 10 piano test, at kawawa naman daw yung bida dahil uuwi na lang siyang luhaan. Kaya dinala niya ito sa may mga halaman at nagpanggap na aplikante din. Sinubukan siyang pigilan ng gwardya pero ipinakita lang niya ang application paper at hinayaan na siyang tumuloy. Sa principal's office, humanga ang namamahala sa kanyang certificate pero tinanong muna niya kung mabait ba siya sa mga bata. Binasa niya ang isang aklat sa paligid at sinabing ang mga bata ay ang pag-asa ng kinabukasan, sabay nag-agree sa kanya kaagad yung principal. Sumunod ay nagturo na ang bida sa loob ng klase, at nakita niya rin dito yung batang hinahabol niya. Meron namang enthusiastic na estudyante na ang pangalan ay Flower, na magaling daw na kumanta at mag-aral kaya lahat daw ay gustong-gusto siya. Pagkatapos ay lumapit ito sa kanya sabay itinuro ang Flower reward chart, at dahil daw sobrang behave siya, dapat niyang bigyan ang pangalan niya ng isang red flower bilang gantimpala. Nagkagulo naman ang lahat nang malaman nila na dumarating na si Dong Jr., at isang helicopter na ngayon ang bumababa sa school ground. Sakay nito ay si Dong Jr., kasama ng daddy niya na boss daw ng kilalang hi-fan company na gumagawa daw ng happy spray. Pumasok yung bata sa silid at binati siya kaagad ng lahat sa loob, mapera lang yung kaklase na si Malone. Sumunod ay namigay din ito ng mga happy spray samples at agad na kumuha ang mga kaklase. Spray ito na ginagawang masaya sila, at nagtaka yung bida kung bakit tumetawa ang mga ito. Pagkatapos ng klase, pauwi na sana ng bahay itong si Malone pero nakaharang sa daan si Nian na sinasabing ibigay na daw nito ngayon yung susi. Pilit na kinuha yung bag mula sa kanya kaya nagkunwari yung bata na nawalan ng malay. Ilang sandali, may nakakitang estranghero at sumigaw ito ng tulong, kaya nagpanik yung bida at hindi malaman kung anong gagawin. Dumating din yung matanda kanina kaya nagising na kaagad yung bata, sabay ipinakilala na ito daw yung bagong music teacher nila sa school. Binati ito ni Lola, at minsan daw ay bumisita naman siya sa kanilang bahay kaya nagpaalam na ang mga ito. Nagalit tuloy si Nian dahil hindi nito nakuha yung susi na naman. Pagsapit ng gabi, sinundan pala ng bida ang maglola sa bahay at nakita niya yung susi na ginagamit sa music box. Narinig niya din itong kumakanta pero kamuntikan na siyang gumawa ng ingay sa labas. Pagkatapos noon, umakyat yung bida sa silid ng bata at pasikretong kinukuha yung music box. Pero ang pilyo na bata ay pinalitan nito ng cactus na halaman, na nagsanhi ng maraming tinik sa kanyang kamay. Dismayado tuloy na umuwi siya pero may napansin din siyang mag-ama sa di kalayuan. Gustong kunin ng tatay yung cellphone nito kaya inalok niya yung bata ng matamis na inumin, para makuha yung cellphone mula sa kanya. Nagbigay tuloy ito ng ideya kung ano ang dapat niyang susunod na gagawin para makuha yung susi. Kinabukasan, tinanong ni Nian sa buong klase kung alam ba nila ang Spring Festival at itinuro niya si Malone. Sinabi nito na hindi niya alam, pero binigyan siya ng teacher ng flower sa chart dahil sa kanyang katapatan na ikinagulat ng lahat. Inanunsyo din niya na maghahanda siya para sa Spring Festival at tinanong kung sino ba dito ang magaling na kumanta. Tinuro ng lahat si Dong Jr. pero ang mas gusto ng teacher ay si Malone, pero ayaw gawin yun ng bata. Okay lang daw at dahil sa sagot niya, bibigyan niya daw ulit siya ng red flower sa chart. Dumaan ang mga araw na nagpatuloy ang kanyang pagtuturo ng musika sa kanila, at kahit na anong gawin niya ay ayaw kumanta ni Malone. Kinabukasan, may dalang regalo si Nian sa klase at ibibigay daw nito sa estudyante na may pinakamaraming flowers. At nung tumingin siya sa chart, sinabing si Malone ang may pinakamarami, kaya nainis dito si Dong Jr. Isa itong bagong music box at binibigay ito sa bata pero ayaw niyang tanggapin. Nainis ulit dito si Dong Jr. kaya kinuha niya yun, sabay itinapon ito sa sahig na nagwasak sa magandang music box. Pinagalitan ng bida yung pasaway na bata pero nagbanta ito na magsusumbong daw siya sa kanyang daddy. Pagsapit ng gabi, pinapakiusapan pa rin ni Nian si Malone na kapag dumating yung tatay nito sa Spring Festival, ay siguradong matutuwa ito na makita siyang kumakanta sa stage. Sinabi ng bata na ayaw niyang gawin yun kasi simple lang daw yung decoration sa stage, at siguradong pagtatawanan lang daw siya ni Dong Jr.
Walang problema, sabi ng teacher, ako nang bahala sa gagawin nating rainforest stage na siguradong magugustuhan mo, sabay nangako rin ito. Pagkatapos daw noon, ipangako rin niya na ibibigay na nito yung susi, na ikinagalit agad nung bata. Sa bahay ni Dong Jr., sinalubong nito ang daddy niya at pinakita sa kanya ang regalo. Isang robot ang lumapit sa bata at natutuwa itong makipaglaro sa bagong kaibigan. Nilagyan niya ito ng drawing sa mukha sabay binigyan ulit ang anak ng relos, para daw matawagan niya ang ama kahit na anong oras. Kinabukasan, kinausap ni Nian si Earthy at nakiusap na ipakilala daw siya sa ibang nag-retire na mga Diyos. Itinuro ngayon siya sa isang payphone at nung pagkapindot niya nito, hinigop siya ng upuan at biglang nahulog siya sa may malalim na butas. Dumiretso ito sa imburnal at dinaanan ang mga nakaharang na mga tubo, hanggang huminto siya sa riles na may rumaragasang tren. Isang malaking martilyo naman ang lumabas sa likod niya at pinukpok siya para makapasok sa nasabing Red Sunset Club. Sa loob, binati naman siya ng Diyos ng pagoda at sinabing napunta ka rin pala dito ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Dumating din si Earthy sabay ipinaliwanag sa lahat na may sekretong misyon daw na ipagagawa sa kanila si Nian. Dagdag ng bida na meron kasi siyang estudyante na gustong matupad niya ang kahilingan nito. Pero ayaw ng lahat na gawin yun kasi masyadong matanda na daw sila at retired na. Nag-alok si Nian ng proposition na kapag tinulungan daw nila siya, ay kukunin niya silang bilang empleyado sa kanyang bagong departamento. Pumayag dito kaagad si Earthy dahil pangarap daw niya ang magtrabaho sa may langit. Kaya sumunod na rin ang lahat kasama si Moon Goddess na magagawa niya daw na mas lalong gumanda ang estudyante niyang babae. Kinabukasan, pinakilala ni Nian sa bata ang mga kaibigan niyang mga Diyos para tulungan siya. Nag-practice si Earthy ng kanyang tree magic, samantalang ang God of Marriage ay sinagip si Melone sa nahuhulog na water balloons, at ibinalik ito sa mukha ni Dong Jr. Sa araw ng pagkanta, dumating ang tatay ni Dong Jr. kasama ang mga reporter, para na rin i-promote ang produkto nitong Happy Spray. Inanunsyo na ang simula ng programa, habang ininsulto muna ni Dong Jr. ang makakalaban niya. Bumukas ang mga kurtina na may mga robot na sumasayaw sa stage, at nagpakita sa lahat ang mayaman na bata na kumakanta ng sikat na pop song. Natatakot na tuloy si Melone na magpakita sa stage pero isipin na lang daw nito na nanonood ang kanyang ama sa mga audience. Sumunod ay nagpakitang gilas ang mga robot sa paggamit nito ng kanilang laser, at nagpaikot-ikot din ang mga ito kasama ni Dong Jr. Pagkatapos ng huling pose ng bata, tinawag na ngayon ang pangalan ni Melone para kumanta na rin sa stage. Nung nagpakita na siya sa mga audience, ginamit niya ang susi para patunugin ang music box sa harap niya. Tahimik lang ang lahat at nagsimula na itong kumanta. Sa kanta niya ang tanging hiling lang ng bata ay ang makapiling muli ang kanyang magulang. Nagpatuloy ang kanyang magandang musika. Sabay sinimulan na ni Earthy na gamitin ang kanyang plantation magic na nagpabago sa buong sahig ng stage. Nagulat ang lahat sa nakikita nila kasunod ng pagtubo ng iba't ibang mga halaman sa paligid ni Melone, sabay ng pag-angat din ng lupa na kinatatayuan niya habang kumakanta. Ang dalawang mag-asawa ay nagmahika ng rainbow sa likuran, samantalang ang Goddess of Moon ay nagwasiwas ng glitters sa buong teatro. Natapos ang kanyang performance at natuwa ang lahat sa ngayon lang nilang nakitang exciting na palabas, maging si Dong Jr. ay natuwa rin. Sa backstage, nagtipon ang lahat at nagpalakpakan sila sa napakagaling na bata, sabay sa wakas, ay ibinibigay na nito yung susi na hinahangad ni Nian. Sa labas naman ng eskwelahan, kinausap na siya ng isda dahil kailangan na daw niyang wasakin yung susi. Pero nakonsensya itong si Nian kapag ginawa niya daw yun, ay mawawala rin daw yung Spring Festival, at hindi makakauwi yung tatay ni Melone. Kailan pa daw siya nagkaroon ng pakialam dahil isa siyang halimaw, kaya sapilitang kinuha ng isda yung susi mula sa kamay niya. Inamin nito na kailangang mawala yung Spring Festival para matapos na ang Happy Energy era, at umasa ang lahat sa kasiyahan na ibinibigay ng Happy Spray nung isda. Sa ganoong paraan, paghaharian niya ang buong mundo kaya tuluyan niyang sinira yung susi sa harap ni Nian. Kinabukasan, nagkakagulo ang mga tao dahil nagbalik muli ang winter at mukhang hindi mangyayari ang panahon ng tagsibol. Dahil sa nawala na ang Spring Festival, desperado ang mga tao na maging masaya kaya nagpapanik nilang binibili ang Happy Spray at napansin ito ni Nian. Pati ang tagapamahala ng Energy Tree na si Tai Bai, ay nahumaling na rin pala sa nagpapasayang produkto. Salamat daw kay Nian, tuluyan ang nawala ang Spring Festival pero okay lang yun. Nagkakatotoo naman daw ang mga pangarap niya sa paggamit nito. Sinabi ng bida na ibabalik niya daw ang tagsibol kahit anong mangyari.
Kasama ni Malone, nakipag-usap siya sa ibang mga Diyos na tulungan siyang ibalik sa normal ang lahat, pagkatapos ay ibinigay nito ang mga magic weapons ng bawat isa sa kanila. Nagtipon ang mga ito sa kwarto at sinabing gagawin daw nila yon ng magkakasama. Pumasok sila ngayon sa pabrika ng Happy Spray at nagpakita sa kanila yung salbahing isda. Pinagtawanan nito na puro nag-retired na daw ang mga isinama, sabay ipinakita sa kanila ang super weapon niya. Isang higanteng robot ang tumambad sa kanila at nagpakita rin ang maraming robot. Lumaban ang bawat isa sa kanila, kabilang ang ibon na kinarata ang mga ito sa ere. Samantala, busy yung dalawa sa pag-ilag sa mga kamay ng higanteng robot, at itinuro din sa kanila ang switch para i-shutdown yung pabrika. Tumalon yung bata mula sa paghagis ni Nian at ligtas itong nakapunta sa itaas ng pasilyo. Aatakihin na sana si Malone pero hinarang ito kaagad ng bida, at tumulong rin yung iba para hilahin yung kamay ng malaking robot. At sa huling sandali, naibaba ni Malone yung switch sa tamang oras na nag-alis ng kuryente sa makina ng kalaban. Natapos ang pelikula sa pagsabi ni Taibay, na pwede na daw nilang ayusin yung susi na dalawa. Natuwa si Nian at ganun din si Malone, at magkasabay nilang pinagdikit yung susi, na lumiwanag sa buong kapaligiran. Nagbalik din sa normal ang buong mundo, at dahil sa Spring Festival nung araw ding yun, nakapiling na muli ni Malone ang kanyang papa at niyakap ito ng mahigpit.